Kita mo. Ako pa magpapaalala sa'yo niyan. Cut. Ano natin? Saan dito? Yeah, okay ah. Yeah. Wala tayong cut? Walang cut. Wala. Organic na eh. Sabagay. Hindi pa naman nag-start eh. Wala tayong cut, wala tayong tinatago dito. Okay. Sige. Adlib lahat. Alright, so episode 4, topic, ano ba, love versus love and corruption. Love and may corruption ganun ba? O corruption and love? May ganun ba? Love muna, love. Unahin natin ang love. Pwedeng corruption muna. Love and may ganun ba? Parang narinig ko na yun eh. Parang hindi smooth sabihin corruption and love. Parang mas maganda, mas madulas love and corruption eh. Pasintabi na lang kung nachichisihan kayo sa namin sa title love namin. and corruption. Ano ba yan? Ano ba yun? Tawag dito? Kanta ba yun? Parang kanta siya eh. Tunog kanta lang. Parang Nobel. Random lang nating naisip eh. Meron gago. Uy, gago hintay. Buray mo boy. Nahintay tayo. Gago hintay. Nagkahintayan na. So love. Hindi po namin sinasadya yun. Naisipan lang namin na out of the blue, random na topic namin is love and corruption. No copyright infringement intended. Alright. English yun okay. English eh. So, sige. Ikaw muna. Definition mo sa love. Bakit ako gusto mong mauna? Ay, ako nauna kanina eh. Love. Maraming klase ng love. For me for me. Maraming klase talaga. Maraming definition. Umusog ka na. Yes, boss. Ang daming definition ng love. Wala tayong i-invalidate. Kasi kanya-kanyang interpretation. Love is I think is an abstract idea. It's not something tangible. It's not something quantifiable or qualifiable. Is there such a term? Paano pag sinabing mas mahal kita? Mas mahal kita. I love you. Mas mahal kita. I love you more too. I love you more too. Kaya ano pa, I love you 3,000. Okay, kay yung anak ni Iron Man. Avengers. Si Iron Man. Okay, since ako naman ng intro at akong tinatanong mo. Sa dami ng versions ng love, L-O-V-E, iisa lang ang ina-acknowledge ko, which is my own idea of it. Up to you kung tatanggapin nyo o hindi. Para sa akin, ang definition ng love is kindness and justice. Ayan, parang ano yan It's a combination of both. Okay? Kindness and justice ko lang siya sinasabi kasi mas madulas siyang sabihin in that way. Pero actually, kung i-arrange ko siya ng in proper order, it should be justice before kindness. Anong ibig kong sabihin? Kasi sabi ko nga selfish. Sige, go. Tuloy mo. Hindi, ang hirap ng gano'n. Tuloy mo. Papatayin ko lang electric fan. Tawag doon? Justice and kindness. Lagi justice muna bago kindness. Okay? Kasi sabi ko nga selfishness, di ba? Dalawa lang ang kailangan ng tao. For me. Dalawa lang. That is what they need and what they want. Laging ganun ang pattern na nakikita ko. So, yun na yun. Yung justice and kindness. Yung justice, yan yung kailangan ng tao. Yes. Hindi ba yun yung kailangan kita, kaya mahal kita? At, mahal kita dahil kailangan kita. Sino ba si Bea Alonso ba? Hindi ko alam. Parang narinig. Parang narinig ko na yan. Pag cheesy Hindi tayo nanonood ng mga Ikaw lang. Nanonood ako. John Lloyd ako eh. Sige. Nanonood ako John Lloyd. Hindi ako masyadong romantic. Wala akong ganong romantic bones. Ay, bakit pa define mo pa yung love? Hindi, yun ang topic natin may topic na. Naputol ako. Para sa mga hopeless romantic. Icebreaker lang. Sige, hopeless romantic na gaya ko. Itong definition ko.
Justice and kindness. Yung justice is what everybody needs. Kindness, it's what everybody wants. Okay? Paano natin i-apply yan? In any relationship, pwede siyang i-apply according to my observation. For example, may asawa ka. 'Di ba? Justice, yun yung mga pinoprovide mo na basic. Yan yung pag mag-asawa ka syempre kung ikaw naghahanap buhay, nagtatrabaho, yan yung binibigay mong budget, yan yung pagkain ng misis mo para sa anak mo, yan yung damit nila, yan yung bahay nila na disente. Ano pa ba? Yung mga basic needs. Yan yung mga bagay na hindi ka pwedeng no, actually, ayoko sabihin na hindi ka pwede mag-compromise kasi plastic naman natin. Kaya sabihin natin, hindi tayo pwede mag-compromise. What I mean is, yan yung mga bagay na hindi mo na kailangan hingin. Hindi mo kailangan ipagpasalamat. Pwede mo siyang taniwin ng utang na loob, pero not necessarily. So, responsibility. Responsibility, exactly. Salamat na natumbok mo. That is justice. Basic. Kindness, yan yung mga bagay na, yung sabi ko nga, what people wants. Diba? Sa mag-asawa na lang ulit. Pag sinabing kindness to me, yan yung labada. Ano ibig ko sabihing labada? Pag ang misis mo pagod na galing sa duty or pag-aalaga ng anak mo, ikaw yung maglaba. Kapag kapag nagluluto, kung marunong kang magluto, wala ako, sorry. Kung pagod na yung misis mo at kaya mo namang magluto, ikaw magluto. Or at least tumulong ka. Kasi lalaki, syempre. Hindi rin ako marunong magluto. And yan yung mga kapag may birthday or may time na magbakasyon, yan yung dadali mo sila sa labas, ititreat mo sila ng pagkain. Yan yung mga palabok. Pero yan yung nagbibigay ng spice sa relationship. So for me, that is love. A combination of justice and kindness. The thing is, justice can stand alone. Kasi as long as you provide everything that they need, that's justice. Pero without kindness, that cannot be considered as love. Kasi parang boring na eh. And at the same time, kung puro kindness ka lang pero hindi mo kayang mag-provide, hindi mo kayang back-upan yung obligasyon, hindi mo kayang wala kang capacity in a way na ayaw mo siyang gawin or hindi mo siya ginagawa although capable ka naman, may ability ka naman. Puro ka lang kindness, puro ka lang lambing or what. At the end of the day, still will not work out. Ano yung 5 love language? Hindi ko alam yan. Anyway, ako muna magde-define. Yun yung definition ko. So again, love for me is justice plus kindness. In between, there are some compromise. I don't like the word compromise, but then again, it's still part of any relationship compromise. Pero kung kaya, i-provide both justice and kindness at the same time. Give your best, give it your all. So that's it for me. That's what my definition. Justice, kindness. What is love? Baby, don't hurt me. Okay. That's the definition mo. Ako na ba? Baduy. Game. Baduy. Pagbigyan niyo na ako. Musog ka na naman. Love nga tayo eh. Masakit likod ko pagka makaupo ng matagal eh. Paano ka pakap na gano'n? Yan, Love. Okay, According to so that. for me, psychology kasi yan. So, Psychology. hindi ako naniniwala na nagmamahal ang puso. Wow. Okay? Hindi nagmamahal. Define muna natin kung ano yung love for you. Yun nga. So, hindi kaya ka totoo. kaya nga, hindi siya hindi totoo. Ano siya? Totoo siya. Kaya lang, psychology siya. So, sa isip siya nangyayari. Oo, hindi siya nangyayari sa puso. Bakit siya sabi, saging lang may puso, nagmamahal ay puso, etc., etc., etc. It's, kumbaga sa is manifestation. Yung pagtibok ng mabilis na puso. So, isa lang siya sa mga sintomas. Side effect. Ano pa ba? Yung namumula yung nagbo-blush, nagdadilate yung mata.
yung bumabagal yung mundo, ano yan eh, Attraction. classification Attraction yan eh. ng Hindi. hindi Di sana kung babagal ang mundo mo, kunwari, ikaw, nakita mo si Piolo, bumagal mundo mo. Mhm. O kasi sobrang pogi ni Piolo. Parang you're speaking out of experience. Galing. Touche! Ikaw ang nakakita kay Cholong Touche! nakain ng ano, isa na last episode. Hindi, ano yun? Tawag dito. Ah. Commercial niya doon sa mismong mall. Ah, So, wala siya mismo doon. okay. Okay? Okay. So, ito yung sinasabi natin. Psychology siya na cut na lang natin na conscious and subconscious. Mhm. So, sinabi ko sa'yo, di ba, sa inyo ba binigyan ba kayo ng willpower? We're talking about my faith. Yeah. Willpower, free will. Free will, di ba? Meron sa inyo, meron din sa amin, free will. So, sinabi ni Lord na may binigyan kanya ng free will. Okay. So ano yung free will? That you can do understand, you can think about it, kaya mo mag-isip sa sarili mo, individually, nang walang bumobomba sa'yo na kahit na anumang forces, may nakita ka, puti yan. Parang ganon. Basic na ganon. Conscious siya and subconscious. Okay? So may dalawang definition ako dyan. So yung dalawa na yun, cut na din natin. Ang definition ko is yung conscious, yun yung nagmamahal ka ng may dahilan. Okay. Oo. So, ikaw kanina, kindness and justice. So, parehas dahilan yon. Alright. Okay? So, pag nagmamahal ka ng dahilan, lagi kang may dahilan. Maaring maganda siya, maaring, ayan, anuhin natin yung sinasabi love language. Ano nga ba? Parang may sinabi ka 5 eh. Oh, 5 yan. Acts of service. Hindi ako familiar. Ngayon ko lang nalaman. Acts of service, yung parang pinagsisilbihan mo siya and everything. Ayan. Kasama doon sa sinabi mo. Words of affirmation, ang ganda-ganda mo. Ang gwapo-gwapo mo, Jerry. Sweet Parang talk. ganun. Baby Sweet talk. Hindi mo baby talk. Kasi kung parang ano yan, di ba, yung classification natin sa truth and facts. Kung maganda talaga sa'yo para sa paningin mo, yung partner mo, sa'yo yun. Okay? Pero wag mo akong pilitin na ang ganda-ganda ng kunwari, ang ganda-ganda ng wife ko, tapos, so, quality time. Yung nabibigyan mo siya ng oras. May mga babae na may kaya, independent. So, ang gusto lang nila, may oras para sa kanila yung lalaki. Okay. Or ganun din naman sa babae, sa lalaki, na gusto nila, may oras din sa kanila yung girlfriend nila. Receiving gifts. Ito na yung mga gold digger. Not necessarily. Can either be minsan ka lang makatanggap ng trabaho, pero ng regalo. Pero yung gusto mong regalo is yung, alam mo yung, nakapart sa personality mo, nakapart sa... Thoughtful, kumbaga. Thoughtful, pero hindi siya yung basta binili lang. Pinag-isipan, no? Pinag-isipan, kasi may mga ganun eh. Out of consideration. Naalala mo yung nangyari sa atin nung high school tayo? Hindi ko naalala. Ano ba yun? yung nagbigay ka na ribbon, nagbigay ako ng stop toy. Si Ivy. Yeah. Kung siya na-mention, boy. Na-mention. So, nagbigay ka ng head something na ipit. Kalbuta headdress. Sabihin na lang natin na mas mahal yung binigay ko. Yung sa'yo is mas nagustuhan niya. So technically hindi siya pricey na klase ng babae. Hindi, kasi depende talaga lang din yung sa nagbigay. Depende, pwedeng joke lang. Pwedeng mas pogi ka. Pwedeng mas pogi ka. Yan. Yun na lang, mas pogi ka at that time. Sige. Yan, sige. Pero hindi naman yung sinasabi, plastic. So, acts of service. Parang sabi ko na, physical touch. Ba't di mo kasi palakihin yung screen? Lalaki. Physical touch. Physical touch, yung mga affection. Tama ba? Physical by sex, affection. Ganon. Yung basta paghawak, anything na, present ka. Touch therapy, sabi ng So technically, physical touch, nasa abroad, di mo kaya bigay yun. Pwede mo siyang bigyan ng quality time. Nasa abroad siya. Okay. Tapos may oras ka para sa kanya. Pero hindi mo siya kayang bigyan ng physical touch. Ngayon, pag naibigay mo daw yung mga yan,
Mm. na ibibigay mo yung mga yan, kahit a part of it lang, walang dahilan yung partner mo para iwan ka. Kung ang pag-uusapan natin ay reason sa pagmamahal. Mhm. So parang, So dun sa ito yung pumapasok yung justice mo, brother. Oo. Yung justice mo kasi, sinasabi mo na parang naging fair ka sa kanya. Mhm. So, nagbigay siya nito, quality time, acts of service, lahat, nai-enjoy mo. And then, hindi mo siya mahal. Bakit? Bakit? Kasi wala yung feelings, yung sensation. Yung sinasabi ko, nasa subconscious na yun. Oh. So, pwede mo siyang mahalin. Mahal mo siya kasi mahal mo yung mga love language niya. Mm. Pero hindi mo mahal yung isang tao, maaari na ganun. Paano naman sa okay lang? Okay lang. Paano naman yung mga tao na I'm talking about anyone mapalalaki, mapababae o kahit ano pang gender na spectrum na sinasabi mo last time. Paano naman sila yung makeup or rather may nararamdaman sila for multiple people or partners? In fact, may mga iba pa nga na iba-iba yung gender. Oo. Ano ba, i-invalidate ba natin sila? Hindi natin i-invalidate kasi love ang pwedeng love sa magulang, love sa anak. So you mean merong Madami kang klase ng love. Makes sense. May mga may mga platonic, may mga ganyan, and everything. Yan na identify ng psychology. Wala natin elaborate doon. Sige, oo. Masyado na malalim, tatagal tayo ng mga 3 oras diyan Basta ang sinasabi ko kasi sa akin reasons, yan na yun. Naibigay yan, hindi wala pa rin. Ibig sabihin, merong kulang. Ano yun? Yun na yung nasa subconscious. Okay? So, naniniwala ako na hindi pa natin na-harness yung subconscious mind natin to the point na hindi talaga natin, sabi nga, 3% lang daw ang nagamit. 3 ba or 10? Ang nagamit natin sa utak natin. So, hindi mo pa talaga naiintindihan how the subconscious works. Sabi ko nga, huwag ka mag-isip na elepante. Nag-isip ka na elepante. Same with God. Sabi niya, huwag ka pumatay ng tao. Di binobombahan ka niya. Tapos, may sakit ka sa isip. Yun na yung parang sakit mo. Sinasabihan niya, patay mo tong tao na to. So, subconscious siya, hindi mo siya kontrolado. Ibig sabihin. So, merong love na subconscious. Ito na yung sinasabing love is blind, love at first sight, love at second sight. So, meaning, for you, for me, hindi talaga siya like yung definition ng nakararami. Is hindi talaga siya exact. Exactly. Hindi siya ma-quantify. Hindi ko alam kung may term na qualify. Or hindi mo siya ma-measure. Oo. At hindi mo siya ma-describe talaga. Yung ganitong klase ng love, yung sasalo ka ng bala subconsciously. Ito yung mga klase ng love na sasalo ka ng bala. Ano na yan? Natawag dito. Parang pagmamahal sa anak. Parehas na pahamak yung anak ni Johnny at ni Kevin. Kevin na lang. Si Johnny, kaya niya sumalo ng bala. Sumalo siya ng binaril. Parehas binaril Si Johnny sumalo ng bala, si Kevin hindi. Bakit? Ayun na selfish. Ano yung essence ng tanong? Ano yung thought? Yung isa, hindi na nakapag-isip. Reflex. Out of reflex. Yung isa, nakapag-isip pa, baka mamatay ako. Baka hindi rin mamatay yung anak ko. So, hindi niya sinalo yung bala. Ending, hindi rin naman talaga namatay any of those So, kumbaga parang merong silang parang intensity. Kasi yung isa, mas intense yung kanyang love. Consciousness. Or consciousness. So, may mga tao na nagmamahal ng, tawagin na lang natin yung subconscious na pagmamahal na spark na sinasabi. May mga tao nagmamahal na spark din maski doon sa anak nila. Na yung anak nila out of nowhere kayang mapahamak ang buhay nila dahil doon sa yan yung sinasabi lukso ng dugo partly sa nanay.
So, may mga nanay na nakakakilala ng anak nila dahil sa lukso ng dugo. Partly yun. Hindi dahil sa kamukha. Minsan nga, hindi kamukha pero ramdam niya yung lukso ng dugo. Nangyayari yun in reality. Tapos yun nga, yung isa is yun, may dahilan ka. Kasi anak ko to, kaya sasaluhin ko yung bala for him. Oh. Yun yung diferensya. I think medyo nagigets ko din ang point. Yung bigla kang hindi ka nag-isip, Brad. Hindi mo na naisip na yung mga pinagsamahan. Yung parang pag nanonood ka ng mga anime, may, di ba, nag-isip na gano'n, may drama na backstory sa utak mo na Si umulit. Sakuragi, no? Yung tirang Lunes. Hindi, si ano yun, si Boy Labo. Boy Labo. Si Boy Labo. Yermes na pumasok. Oo, nagdrama muna. Hindi mo na maiisip yun, Brad. Pagka yung subconscious mo yung tumira sa utak mo, out of nowhere, bigla kang mapapahamak. So, etong subconscious na to, na klase ng pagmamahal, yung hindi pa natin naaabot, hindi pa naaaral sa psychology, kasi sigurado yan, hindi pa naano na psychology yan, totoong meaning ng love. Okay. Yan. Yung full, yung complete detail kung ano ang love. So, etong subconscious na to ay masasabi natin na parang yung iba hindi naniniwala. Well, depende sa perspective. Depende sa perspective. Depende sa paniniwala mo. Oo, and depende sa moral code mo, depende sa religion mo, maaaring iba hindi naniniwala, hindi natin invalidate. Ito, in-explain ko lang out of my feeling. So, ako, may partner ako ngayon, yung nakakamdaman ko sa kanya is, ayan, subconscious na love or spark. So, itong klase ng pagmamahal na to, willing akong gawin lahat as much as possible. Na, syempre, meron ka din namang sinabing moral code. Syempre, hindi natin sasagasaan. Baga, meron ka ring limit. Oo, may limit ka din. Lilimitahan mo din. Kaya nga yung sinasabi ko yung kanta, I'd rather have bad times with you. Pakinggan mo na lang yung story than good times with someone else. So, yung lalaki, willing siyang mag-spend ng bad time or mga tipong sobrang shit na ng ano nila, na relationship nila. Pero willing siya doon magstay sa girl. Bakit? Well, reasons? Anong reason mo? Shitty na nga ang ano nyo life nyo Oh, anong reason mo? Dahil maganda siya? Ay, paano kung pangit? Pero nag-i-stay ka pa din. May mga gano'n, may mga pogi na pangit girlfriend. May mga babae na pumipiling pangit yung pogi. Kahit minsan angat pa yung babae doon sa lalaki, pangit na yung lalaki, mas capable pa yung babae or mas mayaman yung babae, pero pinipili nila yung pangit. Bakit? Tingin mo? Well, perspective. Kasi wala kang exact definition yung love para sa inyo. Wala. Ako lang naman ang nag-define ng sarili ko. And I stand my ground, ha? Yun nga. I stand my ground na ang love is justice and kindness, period. Yun nga. Hindi ko pinipilit itong Hindi, sabi ko lang nga. So, nasa inyo kung kung nakamdaman na ninyo yun, yung sinasabi ko na you're willing to stay. Kahit, ito yung explanation din bakit may battered housewife si babae, pamilya niya may kaya. Kaya niya naman bumalik sa tatay niya. I-disregard natin yung usapan anak. Kunwari, wala pang anak. Binubugbog na nung guy. Pero nag-i-stay pa din siya. Kasi ang dami mong ibinatong tanong, hindi ako sumasagot. Kasi hindi ko alam, hindi siya tanong, statement siya. Statement siya. Kasi kung akong tatanungin mo, I will base it on my point of view. Sige, pwede mong ibalik sa akin yung mga tanong. Sasagutin ko siya out of justice and kindness. Yun yung tanong. Which is yung una, yung bakit sila nag-i-stay? Yung mga may pangit or may pangit, shitty yung relationship, bakit sila nag-i-stay? It's not true love. Exactly. Because there's no justice and there's no kindness in there. What happens there is either manipulation or something psychological psychological distress or whatever. But eventually it will fade, which is what usually happens. Okay lang ba nag-i-English ako? Okay lang. Hindi ko maiwasan So yun. Part yan, manipulation. Pwede niyang i-cross yung border nung sa gitna. Kasi parang
Paano nga naman ang pasagot ng pangit yung magandang babae? Pwedeng manipulation din yon. Pwedeng gumamit siya ng pick-up artist na Pwede ring may mga babaeng ang type ay pangit. Oo, pwede Kasi ganun. pangit is another abstract term eh. Kasi depende yan sa perspective. Oo, Depende yan sa point of view. Oo. Di ba? Ikaw, pangit na pangit ka sa akin. Pero some other people says otherwise. Oo. Ayaw ko magyabang eh. Magkakayabangan na naman tayo, tapos magkasamaan na naman tayo ng loob. Hindi. Pangit ka, pogi ng boses mo. Well, kung ano man yun, at least there's the attraction. But still, pero hindi ako nakatakak sa'yo, Brad. You keep telling that to yourself. Hindi, ibig ko sabihin kung absent yung dalawang sinabi ko, kasi that's how I sum it up. Manipulation niya, yeah. Kung wala yung justice and kindness, I disregard everything else. Kahit ano pa yan, kasi ayokong madrama kasi. Dahil may mga kilala akong ganyan, battered wife, iniwan ng asawa, pero ganun pa rin, kapit na kapit pa rin. I don't see love in there. Tama ba yung English ko? Hindi naman, ina-explain ko lang to, yung explain ko lang din yung side ko. Yung, case by case. Ito yung pangit na relasyon sa ganong klase ng perspective. Sa subconscious or sa spark na love na explanation. Ito yung pangit na version, Hindi natin sila, again, kung may mga nararamdaman sila ganun, gusto nilang ginugulpi sila, o gusto nilang inaabuso sila or what. May mga ganun. Psychological distress, Brad. May mga kilala kong babae gusto sinusuntok sila. Tapos may mga lalaki akong kilala na super under na kahit na pag-uwi po siya, yung talagang bugbog sarado yung nangangasol na yung buong katawan. Gusto nila yun eh. Kung ano man yun, hindi ko alam, pitik sa utak nila yung tingin ko eh. But I still don't consider it love kung wala yung justice and kindness. Ayun nga. Yeah. So para sa akin lang, and that's how I sum it up. Not to invalidate anyone. Out of convenience, Brad, baka sakaling gusto mo ring i-sum up yung ano mo. Yung, kasi sabi mo, yung parang tinatanggap mo yung karamihan ng mga Hindi, yung nakakamdaman mo, yan yung definition mo eh. Kaya nga may sagot ka na hindi ko alam yung nakakamdaman nila eh. I guess that makes sense. That makes sense. Kung hindi mo alam, di ignorance is a bliss. So they say. Tawag dito. So far wala ka namang yung bang kumbaga to sum it up na ito yung magiging basis talaga ng natin, ng comparison natin. Kasi ako sabi ko justice and kindness. I'm not tawag dito. Yeah, justice and kindness, conscious love. So hindi mo pinapasok yung subconscious mo. Hindi ko pinapasok. Yun nga. Yun nga, nandiyan ka lang. Ito yung sa akin. Ina-explain ko yung hanggang saan yung nakakamdaman ko. Can we sum it up na in a 1 or 2 or 3 words na mas simple? Marunong ako magmahal ng may dahilan, marunong ako magmahal ng walang dahilan. Yung current partner ko ngayon, minamahal ko ng walang dahilan. So may mga hindi kami pagkakaintindihan, may mga pagkakaintindihan kami. The last time, madalas kami mag-away, pero para sa akin yon ay wala. Dahil kung magsasabihan lang tayo ng reasons, ang dami mong pwedeng silipin na reasons. Dami. Pero nasa sayo kasi yun kung ano yung nakikita mo. Kung negative kang tao, di po kung negative nakikita mo. Talaga so. Okay. Kung argumentative ka, kada sabi niya pumipitik na yung tenga mo. Kung magmamahal tayo lahat ng may dahilan, hindi tayo na-invalidate. Kung magmamahal tayo lahat ng may dahilan, nakabase yan sa kung sino tayo. Kung positive ba tayong tao or negative tayong tao. The more na negative ka, mahirap na may tao magmamahal sa'yo dahil kailangan magmamahal sa'yo. Si Monkey D. Luffy na sobrang positive, na wala nang nakitang pangit. Kasi kung ang mo is puro positive, ang kailangan ng bobomba sa'yo. Kasi negative kang tao eh. Kunwari, negative talaga personality mo, makontra ka, ganon. Sino magmamahal sa'yo kung nakabase sa dahilan? Justice. Yung mga taong masungit, probably, yan yung paliwanag. Masungit, bakit di nakapag-asawa kahit sobrang ganda? Masungit eh.
Asan ang justice din? Masungit sila. Mapili, pihikan. O, so anong nangyari? Di sila No, I mean, nakapag-asawa. how do you, sorry kasi hindi ko ma-relate. Ano ang Hindi mo relation ma-relate. ng pagiging masungit ng Ah, babae na hindi nakapag-asawa sa ang justice? daming ganyan na tumatanda, Chinese, na Mm. babae. Bakit? Mataas ihi. Oh. How do we relate that to justice? Ibig May sabihin- dahilan, tingnan mo, pag hindi Chinese, hindi nila asawahin. So yun ang justice sa kanila. Pag hindi hindi Chinese, May reasons, Brad. Di ba sinasabi mo, justice and kindness. kindness. Kailangan combine. O, kahit mabait, kahit kind. Ah, Hindi Chinese. well, that's preference na lang. Ayun nga, some people, nag-a-act sila, nakabase sa culture nila, Mhm. nakabase kung saan silang household gumagalaw, kung paano sila pinalaki. Isa yun sa mga reason, bakit may mga Chinese na 32, 33, hindi kagaya natin mga Pinoy, na focus ganito. 20, estudyante pa lang, buntis na. Sila, umabot sila ng mga 40 na, wala pang asawa. Bakit? Una sa lahat, lalo na yung mga tawag dito, traditional na Chinese, na Chinoy. Dito red Chinese, Chinoy to, pinag-usapan natin. Hanap, Chinese din. Approve na sa kanya, pasado na lahat. Hindi pasado sa magulang. Sabihin natin gustong-gusto niya. Lahat ng reasons na sinasabi mo, justice, etc., etc., hindi gusto ng magulang nila. Bakit hindi gusto ng magulang? Hindi Chinese. Asan ang justice doon? Yun nga. Yun nga. Wala siyang justice. Kaya nga. Okay, well, that's just how I sum it up. We're not invalidating anyone and kasi parang culture na nila yun eh. Oo. So, we're not going into there. Culture nila yun kasi they want to preserve their love din naman yun. Love sa kanilang That's love. culture. By their definition. Oo. But not to me. Yun nga. Not to me. I don't acknowledge that system. I'm not trying to be racist or I'm not trying to be against any culture. What I'm saying is this is my point of view. Siguro stick na lang muna tayo doon kasi we can go on with this topic forever. Kasi there's so many different variations, there's so many different interpretations of what is love. Oo. So ayun lang, that's just how I sum it up. Paano ko ba isa-sum up yung naiintindihan ko naman yung point mo. But medyo inconvenient lang mali yung term ko. I mean, mas magiging convenient lang for the sake of discussion kung natin siya, isa-summarize natin siya in one or two words. So, siguro conscious and subconscious kailangan mag-click pareho to consider na meron nga talagang love. Hindi rin. Hindi ko nakakamdaman ng parehas yun. May mga girlfriend, may mga ex. Patay. may mga ex ako na minahal ko ng puro dahilan. Walang gano'n, yung tipong pag walang spark. Pag na-break ko, sige, wala na akong dahilan eh. Wala na akong commitment. So kahit nandyan, kahit masarap siya kasama, ayun yung reason masarap siya kasama, yun lang eh. So, or maganda, or nalilibugan ka, or something. Nandyan yung reason. Sabihin natin, bakit ako magstay? Kasi magsisex kami. Kasi ganito. Wala yung deep. Wala yung sinasabi mong subconscious na feeling na may kurot sa puso mo. Kasi ayun ay nangyayari. Parang yun, ano ba nakakamdaman mo? Libog ba o love? Would you sleep na katabi siya, na yun lang? Or would you have sex? Ganun yung iba mapayakap lang, sex agad. Yung iba, mapayakap, gusto, sleep. Mas gusto nila parang kahit katabi lang yung partner nila. Some of it, kahit usap lang, masaya na kahit hindi mag-sex. Ganun nila tinetreasure yung mga tao sa buhay nila. Hindi kailangan laging, for me, hindi kailangan laging may reason. So, yun yung reason mo. Binobombahan ka na kahit hindi mo type yung babae dahil
click sa subconscious mo yung kanyang aura. Naniniwala ako may aura ang tao na can either be positive. Pwedeng subconsciously, consciously ang type mo is kunwari, chubby girls. Pero ang subconscious mo gusto pala petite na sexy. Tapos hindi inaamin ng conscious mind mo na yun yung type niya. So Like ang nangyayari, parang ganun. ang nangyayari, pag nakakita ka ngayon ng ganung babae, hindi mo siya type, pero May kabog ka. sa physical pa lang tayo, pwedeng sa ugali, tunog ng boses, pwedeng amoy. Amoy, Brad, can make you fall in love. Me? No, me. Yung yung lalaki nga, biglang gumagano sila, anong pabango mo? Lalaki to anong pabango mo? Wala akong sinabing mahal niya na ako. Pero yung unconscious unconscious na subconscious na reason nandun. Na hindi naman yun yung pinakamabangong pabango. Pero bakit siya lumapit? Kasi yung pabango na yun, sa kanya, tawag dito, parang sa kanya, parang masaya yung kanyang subconscious mind when smelling it. So, Para it's also part of the pheromones, para siyang ganon. Pheromones, para siyang attract talaga. Pwede siyang pwede siyang lakas ng dating. Pwede siyang ganon. So, Si Big Soto, tsaka si Piolo, pagtabay mo, ang pangit ni Piolo. Maramis, Brad. you're speaking out of experience na naman. Nakita ko yung dati, yung bata ko. Piolo, nagtititili yung mga babae. Pero nung Kakaban ba yung tawag doon, yung sa mga movie, hindi ko alam kung Enteng Kabisote yun eh. Parang Basta bata ako, hindi ko alam kung Plastic Man o ano. May part 2 eh. May part 2. So, nakita mo ngayon si Piolo. Pogi nga talaga. Pero nung dumana si Bossing Vic, nasa pawan. Mad, wala eh. Ang layo. And Poging-pogi ka kay Big Soto, kumbaga. It's the lakas ng dating eh. Yun yung minsan hindi mo nabibili, yung aura ng tao, hindi mo kayang bilhin. What do you mean bilhin? Umapaw ba yung feminine side mo? Hindi ako kinilig kay Piolo. Hindi ako nagwater. So si Piolo, kunwari, madami siyang pinagawa na sa mukha niya. Kahit itabi mo siya kay Vic, ang una mo pa din mapapansin si Vic. Even ito, si Erap, Brad. Si Erap, maliit lang, etc. Pero ang lakas ng dating nun. In person, ang lakas ng dating nun. I guess hindi ko mag-gets kasi hindi ko pa naman sila nakikita in person. Parang charisma siguro tinutukoy. Oo, charisma. Yung charisma pwedeng physical pa lang hindi sabihin natin physical eh. Pwedeng yon, charisma yon. Marinig mo sila sound, hindi mo pa sila nakikita. May mga kaya nagkakagusto sa pen pala ganun. Paano mo nalalaman na subconscious yung nagmahal? Pagtingin nila pangit sila parehas or pangit yung isa. Pero nagkatuluyan pa din sila. Bakit? Minahal niya yung kausap niya sa phone eh. Sa tunog pa lang ng boses. Sa tunog pa, Charismatic voice. pwedeng charismatic voice or pwede niya mahalin kasi mabait. Pwede siyang conscious, pwede siyang subconscious. Pwedeng may mga nagmamahal ng ganyan eh, yung gusto kong marinig yung boses mo tuwing umaga. Specific. Nakarinig na ako ng kwento ganyan. May body clock sila na hindi sa body clock, parang pagising na gano'n, yung good morning na nakakapagpawala ng pagod mo. Parang yung mga Hindi mo magets, no? Hindi mo kasi na-experience eh. Iba kasi talaga definition ko yun nga, kasi nga wala kang sense of romance. Kasi lahat sa'yo may dahilan. Yun yung romance sa'yo. Well, I accept. Yun yung romance sa'yo. Pero hindi ko ini-invalidate yan. Hindi ko rin may invalidate yun sa'yo. Parang yung nakikita ko lang na meme na tawag doon?
Pag na-arouse ka daw sa boses, voice activated pala. Ano? Voice Parang activated. bakit May ganon. Hindi, ang ibig ko sabihin, siguro to sum it up na lang. Ako kasi medyo mas naglilin ako dun sa side na logical and sensible or Logical din to. Manipulation is logical. Logical din yung conscious. aking definition of love, what I'm saying is, mas naglilin ako dun sa part na may reason, which is justice and kindness specifically, dalawa lang yan. And for you, correct me if I'm wrong, mas naglilin ka dun sa side na love is all about, is about feelings. And Hindi. May mga girlfriend nga ako na conscious eh. so combination siya ng Combination reason. nasa sa'yo, pero most probably, yung minamahal mo, eto, jackpot ka na nito, nagmahal ka ng subconsciously, tapos type mo pa. Kumbaga, ito yung parang kunwari magkausap kayo and everything. Kunwari, uso to dati, phone pal, Or kaya, yung pares kayong gamer, tas character nyo sa game, ang gamit nyong profile picture. So, hindi nyo kilala isa't isa, hindi nyo nakita. Ngayon, nag-meet kayo. And then, doon pa lang sa unang meet up mo, 1, you fall in love. 2, love at first sight. Bonus na lang kung maganda talaga yung itsura niya. Or maganda yung ugali. So, dun, it comes with your justice, di ba? And kindness. Yung ugali. All package na, no? All package na. May nakakamdaman ka ng ganon. Tapos mabait pa, maganda pa, ano pang hanapin mo? Oo. So, wala ka Tapos talaga. may mingot. May mingot pala. May mimi. May mimi. Hindi, wala. Hindi, Mimi. walang apologies sa mga community na meron niya ako. May kasama tayo next time na na PWD. Hopefully, umattend siya ng natin. kailan pa ng yun? next pod. May time siguro tayo. Pag may time. Oo. Service Blind tayo. ito, Public blind. service tayo. Kung may mga nasasabi tayong offensive, it's slip of the tongue. Oo. Hindi naman natin Parang yung barkada nga namin blind eh. Siya pa yung niloko. Tol, nandyan na si Mamo. Siya naman sabi, nasan? Tutuwa. bulag pa nagsabi sa'yo kung nasa sorry. Yun na. Nag-iisip, tumatakbo talaga isip ko dun sa sa definition mo kasi... Yun na. Kasi yung mga gano'n, hindi mo na-experience. It doesn't matter what your name is. Kaya si Dakak yun eh. What's your name again? Tapos nung pasagot na ng pangalan, it doesn't matter what your name is! So, it doesn't matter kung hindi mo siya naramdaman or hindi mo siya maintindihan. Walang problema. Kasi hindi mo siya naramdaman. Tsaka kung yan yung focus mo, di ba? Kung hindi ko sinasabing sarado yung utak mo, kung yan yung pinapractice mo, so be it. Pero ito sinasabi ko, may mga tao nakakaramdam nito. So anong wala kang exact priority mo lahat yun? Yung physical attraction. Ito ang pwede kang magmahal ng spark na hindi maganda. Walang physical, it happens. Sabi ko nga, boses lang. Tapos pangit yung mukha, pero nagkatuluyan pa din kayo. Pwede kang magmahal ng ganun. Okay. May mga ganun lalaki. Pugi na itong lalaki. Tapos pag, mukhang, sorry for the word, yung usual na ginagamit na iba, kasambahay eh. Yung tsura mukhang kasambahay. Ganun yung iba. Nakakarinig ako ng ganun. Tapos yung foreigner, di ang pogi. Blue eyes, ganyan-ganyan. Tapos yung kasama, nilintik yung muka. Pag nakakita ko ng gano'n, ang sa isip ko isang namang Pilipina ang umahon sa kahirapan. Mabuhay. Pero ito, nangyayari to. Isang lalaki, mayaman, girlfriend niya, foreigner. Mas mayaman pa siya doon sa foreigner. Alright. It happens.
So, parang ganun din yun. Kung kunwari, pangit yung babae, tapos tinuluyan mo pa din, baka yun yung nararamdaman niya. And hindi natin yun in-invalidate. Natin na. So, kung yun As long as the love mahal is not niya sick. oo. Kasi may mga klaseng love na sick. Yung, ano ibig sabihin? Yung mga tawag dito, may mga mapanakit eh. That's one thing. Yeah, that's number one. Mapanakit. Mapanakit can Abuso, either be physical, can either be or word. emotional or what. Ako, masakit ako magsalita. Merong love na tawag dito na masyadong manipulative, masyadong toxic. And for them, sinasabi nila that's love for them. Those are the things that I invalid already. Okay. Okay. Kung ang effect ng love is... Kaya sinasabi mo, pagka successful ka dyan, I think love yan. Kung nag-grow pareho. Alright. At walang naapakan na ibang tao na or na-offend. I think that's pure unadulterated love. Parang lagi ko na lang ginagamit yun. Unadulterated. Adulterated. Palibasa, masyado kang adult. So, yun yung subconscious and conscious. Sa akin naman is purely, purely, wala ako. Justice And kindness. Specific. Kindness. Purely specific, nasa dulo ng dila. Basta, logical lang siya. Okay. But it's easily ito, psychological. Qualifiable, whatever the term is. Madali siyang mas ma-measure. Ito, hindi na may measure eh. Yung sa'yo. Yung subconscious. Yung conscious na may measure yun. Ano na binigay niya, ano na effort niya. Kaya nagkakasumbatan yung means. Kasi wala yung spark. Mm-hmm. Ito na eh, pinuntahan na kita dito, bakit wala ka pa? Ako nga, ganito. Ako nga, ganyan. Ako nga. Hindi na natapos. Kasi hindi magiging equal. Talaga. Never magiging equal ang pagmamahal. Laging may mas yung isang tao pag may reason. Alright. So, connect natin sa corruption. Teka, titingnan ko, baka 1 oras na. Parang yun lang, ang haba. 47 minutes. Well, i-clear na lang natin yung na. Hindi, mahaba ang explanation ko sa corruption eh. Mahaba? Oo. I-define muna natin. Pag dinefine mo na mag-i-start na tayo. So, ibig sabihin, puputulin natin dito sa definition of love. Parang part 2. Lalabas part 2. May part 2? Magiging interesting pa ba siya? Corruption. Bakit nangyayari ang corruption when you love someone? Someone or something? Pwede. So, alright, we'll see. I guess so putulin muna namin kasi mamaya magsushoot ulit kami kasi ang aming tema ng show natin ay to tawag dito, to compare and contrast yung mga ideas. Everything is related. Kaya nga topic talaga namin sabi ko kanina, 'di ba? Love and corruption. So ito yung part 1. Ito na yung part 1 kasi tatapusin na namin kasi 47 minutes. Ang goal namin sa mga video namin is 40 minutes pataas. Ngayon, ayaw naman namin lalagpas na 1 oras kasi marami ka lang talagang gustong sabihin kasi sa corruption. Hindi, kasi hindi maganda kasi na magbe-break din sila sa pakikinig. Okay. Kasi baka nag-i-internalize na sila. Kayo, ano ba nararamdaman nyo? Ano ba yung love para sa inyo? Comment nyo naman sa namin. Kasi maaaring yung sinasabi ko na subconscious na nakapagmahal ka na isang tao without the pagpili dahil lang sa attraction physically. Can either be voice, can either be ganyan na love at first hear ka ng voice niya, pwedeng ganon. So, nasa inyo yun kung ano nakaramdaman nyo. Pero i-share nyo sa amin. Kasi baka open naman tayo lahat. Share nyo yung podcast namin kasi it will help people na
Na, To give ano them ba? at least a good idea. Oo, na ano na ba ito nakakamdaman ko? Baka minamanipulate na lang ako nito. Oo. Yan yung isa pa natin topic Isa next pa yung time. magandang How application. to manipulate people and how to Rather, how to know when you are being manipulated. being manipulated. Oo. Hindi, how to manipulate kasi kailangan mo, parang ano yan nagbebenta ka ng steroids. Hindi ka makakabenta ng steroids kung hindi ka gumagamit ng steroids. Oh. So, hindi mo maintindihan na minamanipulate ka na kung hindi ka din marunong mag-manipulate. Wala akong sinabing gagawin mo. Ang sinabi ko, At least you have the idea. dapat alam mo kung paano mang-manipulate ng tao. Okay. 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 Sige po. Thank you. Nudge. What is love? Jay. Comment niyo po Part sa one. ano namin, sa pad namin yung ano ninyo, yung ideas ninyo. Thank you.